Pinas, binaon sa utang ng Digong admin. Duterte legacy ba ito? Utang ng Pilipinas, record-breaking sa halos 13 trillion. Maaalala noong taong 2022, panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, sumirit ang panibagong all-time high ang outstanding debt ng pamahalaan matapos itong maitala sa 12.76 trillion sa pagtatapos ng Abril 2022. Bagay na naapektuhan ng paghina ng piso kontra dolyar. Ibinalita ito ng Bureau of Treasury ilang linggo matapos may ulat na katumbas ng 63.5% ng ekonomiya ang utang ng Pilipinas. Matatandaang naitaya ang utang ng bansa sa 12.68 trillion para sa buwan ng March taong 2022. Narito ang itsura ng outstanding debt ng national government. Utang panlabas, 3.83 trillion pesos. Utang panloob, 8.93 trillion. Lumundag ng 67.2 billion ang domestic debt kumpara sa end March 2022 level, habang 16.2 billion naman ang tinaas ng external debt. Ilan lamang ito sa madaming mga problema ng Pilipinas na ipinamana ng Duterte administration sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maliban sa malaking utang, tumaas daw patungong 15% ang rice import dependency ng Pilipinas itong 2020 kumpara sa 5% lang noong 2016. Naabot din ng 4.9% inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Nitong April 2022 na siyang pinakamataas sa 3 taon. Maliban pa sa pagpalo ng debt payments sa 1.2 trillion noong taong 2021. Una nang sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na pwede magdagdag ng buwis sa susunod na administrasyon para masolusyonan ang problema sa paglobo ng utang. Pero ayon naman kay incoming Finance Secretary Benjamin Diokno, pwede naman pahusayin muna ang koleksyon at efficiency sa tax administration kaysa magkaroon ng mga pagtataas. Tahasang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto nitong Lunes na lumobo ang utang ng Pilipinas dahil hindi pa nababayaran ang inutang ng Duterte administration noong nakaraang pandemya. It is also important to note that while we are making these investments, we're also paying off the pandemic borrowings we inherited from the past administration. In 2019, when the country achieved its lowest debt-to-GDP ratio, the total nominal debt was only 7.7 trillion. But this figure nearly doubled to around 13.4 trillion right after the pandemic, just as the Marcos Jr. administration took over. Ito ang ibinunyag direkto sa deliberasyon ng panukalang 6.352 trillion budget para sa 2025 sa Kamara de Representantes. And because of all these geopolitical tensions, the cost of our borrowing has climbed post-pandemic as central banks have raised their interest rates to combat inflation. Therefore, we are now refinancing the large borrowings contracted during the low interest rate period in 2020 to 2022 with new debts at their higher interest rates. This is why our interest payments next year are higher by around 11%. Dagdag pa niya. Ngayon 2024, ang debt to GDP ratio ay bahagyang tumaas sa 60.6% pero umaasa si Recto na mapapababa ito sa 56.3% sa taong 2028 kung saan ang utang ng bansa ay papalo na sa 20.7 trillion habang ang GDP ay 36.9 trillion naman. Naninindigan si Recto na hindi dapat mabahala ang mga Pilipino sa mga lumalaking utang ng Pilipinas kung patuloy naman ang paglago ng ekonomiya. Sa unang tingin, tila napakalaki ng ating utang na umaabot ng trilyon. Pero uulitin ko, hindi po tayo dapat mabahala dito.
dahil hindi nasusukat ang utang ng isang bansa base sa pagtingin lang sa aktwal na laki nito. Sabi ni Recto, tungkol sa utang na aabot sa 16 trilyon sa pagtatapos ng 2024.